Sa kabilang lagim. I have to study, so you guys have to. Sa tuwing sasapit ang gabi, ay kinakabahan na kaming magkapatid dahil oras na naman para makinig kami sa paborito naming dramang panradyo na Gabi ng Lagim. Bihira pa noon ang may television, kaya kapag may radyo ka na ay masaya ka na. Maraming dramang panradyo mula umaga hanggang gabi na mapapakinggan. Para rin itong television, iyon nga lang hindi mo nakikita ang mga nagsisiganap sa radyo, ngunit nakakapagpayaman naman ito ng iyong imahinasyon. Sa tuwing nakikinig kami ng dramang Gabi ng Lagim ay kabang-kaba kaming magkakapatid, ngunit sabik na sabik naman kaming makinig. Inaantabayanan namin ito gabi-gabi. Isara ninyo ang pinto at susundin ko na ang mama ninyo, ang sabi namin ng aming ama. Isang gabi nang mag-overtime ang aming ana. Opo, ang sagot namin. Pagkaalis na ng aming ama ay isinarado kaagad ng aking ate ang pinto at nilak. Nagsimula na kaming makinig ng drama sa radyo, ang Gabi ng Lagim. Ang dramang pinakikinggan namin ng gabing iyon ay tungkol sa paring Pugot, ang ulo na naglalakad tuwing gabi at kumakatok sa mga bahay-bahay, at kapag pinagbuksan siya ay pinapatay niya ang sino ang magbukas ng pinto. Noong panahon iyon din ang balitang kumakalat sa aming lugar, ang paring naglalakad ng pugot ulo, kaya labis ang takot namin habang pinakikinggan ang drama. Nagtulakbong kami ng kumot at nanginig sa takot habang nakikinig sa drama. Maya-maya pa ay may narinig kaming kaluskos. Lalo kaming natakot, halos manigas ang buo naming katawan sa nginig. Patuloy pa rin ang aming pakikinig sa drama. Halos malalag kami kama sa sobrang malaglag kami sa sobrang takot namin. Tok, tok, tok ang narinig namin sa pinto. Kinalabit ko ang aking ate at
Binulong ko na may kumakatok sa pinto. Kinalabit niya rin ako at binulong sa akin. Nabuksan ako ang pinto. Ayoko nga, ikaw magbukas. Kasi ikaw ang unang nakarinig. Paanas ang tinig ko sa aking ate. Hala, buksan mo na, sabi, habang patuloy ang patakot at palakas ng palakas. Lalo akong natakot nang marinig uli sa drama ang parang pugot habang may kumakatok sa aming pinto. Tekpot. Ha? Buksan niyo ang pinto. Kanina pa kami kumakatok, ang sigaw ng aming ama. Napabalikwas kami at daling binuksan ang pinto dahil ayaw naming mapalo. Bakit ba ang tagal niyong buksan ang pinto? Anong ginagawa ninyo at pawis kayo? Ang tanong ng aming papa. Narinig ng aming ina ang dramang pinakikinggan namin ang gabi ng lagim. Kaya naman pala ang tagal niyong buksan ang pinto dahil natatakot ang pinakikinggan ninyo, ano? Ang wikang aming ina. Hindi kami nakakibo at natitingnan kaming makatabit. Nang matutulog na kami, ay tinatanong ko ang aking ina kung totoo ba ang tungkol sa pari ng pugot na ulo na gumagala daw sa lugar namin. Hindi na ako nasagot ni Mama dahil nakita kong natulog na ito. Marahil sa pagod niya sa trabaho at overtime pa siya. Simula noon ay nakalimutan na naming magkapatid ang makinig ng gabi ng lagim dahil mayroon na kaming telebisyon. Basahin ang ilang bahagi ng sitwasyon mo. Sa kwentong binasa, isulat ang iyong pahayag ukol kung ikaw ay ano ng pananaw? Ano yun? Pananaw! POB. Oh. Tapos na. Nasaan yung mat mo? Last ko na lang yun. Akin na nga. Bakit? Ikaw sasagot? Wow, at ikaw? Pagsasagot ng iba.